Thank you, ma'am. Maraming salamat kay Ma'am Lorin Bagoy, kay Atty. Marlon Pusanto. Si Kay Eric po ito, mga kababayan, ito po ang totoong pwersa ng tunay na party list. Sapagkat ito po ang party list na hindi kontrolado ng kontraktor, hindi kontrolado ng sino mang malalaking bundak ng mga politiko na may malalaking pondo. Ito po ang party list na tumatayo sa tatlo at mahalagang bagay. Number one, ang Ipanaw Sambayanan po ay magiging boses ng ordinaryong mamamayan, mga katutubo, kabataan, kababaihan, mga manggagawa, mga magsasaka at magbubukid sa pamamagitan po ng legislative agenda, hindi ng ayuda. Ang ayuda po ay obligasyon ng gobyerno, hindi para bumili ng loyalty ng mamamayan. So may ayuda o wala, titindig po ang Sambayanan at ang Ipanaw na nag-merge ngayon para ang boses sa pamamagitan ng batas. Kasi ang Kongreso ang papasokan namin ni Atty. Pusanto at mga oversight function sa pag-review ng programa ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multi-sectoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mahigit 20 milyon na katutubo na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa Kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga ginto, kanso at mahalagang mineral, tagapagtaguyod ng bundok, ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya. Pero sila ang pinakamahihirap, milyon-milyon sa kanila. Kaya kami nagsama-sama. At ginamit po namin yan nung ako'y nasa NPA. Ang kanilang kahirapan, niluloko namin sila, ginagamit namin ang galit nila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala, ay ginamit namin sila. Ang mga anak nila at ang kanilang lugar, pinugaran namin. Mabuti dumating ang isang presidente ng pangalan niya, Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lamang ang mga katutubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis, pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Yun po ang dahilan kung bakit tumalikod kami sa NPA, sa CPP at sa NDF. Kaya kami nagsama-sama. Pangalawang agenda ng Ipanaw Sambayanan ay sasama kami. Dito kami magkakaroon ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police para tapusin na ang iba't ibang pamamaraan ng pangguguyo, panluloko at pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Bagamat 90% ng kanilang armadong teroristang grupo ng NPA wala na, ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier, at ang kanilang mga tagapagtakip at tagapagtaguyod upang umaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng 11 na senador at mayroon pang mga party list na naiwan. At ito po ang pinapababayaan ngayon ng gobyerno. Hindi na sila pinapansin, pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro ng politika upang wasakin ang totoong mga lider ng bayan, kagaya ng mga Duterte na namuno ng tama sa ating bayan. Hindi kami para sa Duterte, para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan. Kaya kami tumitindig sa brand of leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni Sara Duterte. Kung nagkataon man na mag-ama ang dalawa, subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag-iral ng batas at paglinis ng pamahalaan. Anong problema kung sila ang maging representasyon? Not only did they steal my bike, they also stole my